nagkakawat ni waiting na. Kanto bagay ng pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang DZKI. Yung pala dyan. At ang DZKI, uno ka. At ang waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba ka inutulong diyan dito sa iriga? DZKI-IRIGA. Kunyan, radyo, ronda. Ano mo niya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Easy, tataydo. Easy, tataydo. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta, biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Agko na music. 13, 32. 13, 32. Ay, nako. Berti man, ano? Minsyong, berti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, waiting ka, waiting. Puro ka waiting. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI-IRIGA, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI-IRIGA, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta, aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta, aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI-IRIGA. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Alas 5:05 na po ngonya na pagkahapon. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban,
pag-asa laban Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, patayan at paggagancho, maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat dito robo. Laban Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Okay, ating ibalik ang pag-asa, ang hustisya. Hustisya at pag-asa ay balik nato sa Pilipinas. Yan ang sabi ni Senator Laila de Lima na dapat gigibuhon niya. Na ibabalik niya talaga ang hustisya at pag-asa sa ating bansa. Kaya po, suportahan ta po niya to siya, ipagdasalta na sana makaluwas na siya sa kanyang detention house na nasa 5 years na po since na inakusahan po siya. So, pagtabang-tabangan ta po, ipagdasal nga to ang satuyang our very own Senator Laila de Lima. Ano ba yung sinasabing ini ni Robredo is still open the forming alliance with other opposition bets. Yan ang sabi ni spokesman niya. Ngayon lang ini. Manila, Philippines. Sabi ni Robredo, ayan pa, open pa rin ang sa iyang alliance for still forming her alliance opposition bets. Sabi ang kanyang spokesperson. Pag-ulayan ta nga ni ini, bukod doon sa mga problema sa COVID, problema doon sa mga binagyo, kaya minsan nga napag-uulay-ulayan namin na magpapasko tayo, we are celebrating, magbubongga-bongga to celebrate the Christmas. Sabi ko parang hindi yata nararapat. Marami tayong kapatid sa Kamindanawan, sa Kabisayaan na medyo nahihirapan ngunyan, na medyo nga ni pagkwento-kwentuhan nga namin parang hindi ako nakibo. Kasi ako pag medyo nababagbag ko ang aking damdamin, ang aking kalooban ay nahihirapan, talaga hindi ako kumikubo. I just thinking what shall we do and how can we help those people na suffering from gutom na, tubig, walang tubig, nagugutom, walang bahay, walang etc. So, hindi pa naman very how many days lang po. Hindi naman kita basta-basta makakapag-suporta, especially those na sirang-sira pa po ang kalye, hindi pa po madaanan, walang makarating na ayuda. Yun pang pinakamatindi doon. Lalo na yung sabi ko nga di bali sana magkulang-kulang sa pagkain, wag lang ang tubig. So, ayaon na naman po kita sa oras na programang Bareta Aksyon Impormasyon. Ayaon po sa tuya po makakaibanan sa technical side. Andyan po si Chief Engineer Abelindo Turalio. And of course, nandyan man po sa information si Tony Saison. And of course, yaon man po duman sa transmitter si Sir Felix Lagrimas. Ang sa iyang PSG duman ay sino bang PSG doon? Rodel Cesar ba? Okay, si Rodel Cesar yata. And of course, ako man po ang sa inyong kaibanan at priming kaibanan every day, Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila. Okay, Manila, Philippines. Si Vice President Leni Robredo's kampo, ang kampo po ni VP Leni Robredo, ang satuyang nag-iisang presidentiables ng Bicol, has maintained, nami-maintainer niya po, being open to any chance of unification among opposition bets in May 2022 presidential elections. So, and form a formidable front to defeat an administration candidate. Ayan po. Forming formidable front to defeat an administration candidate po. Sino kayang ano yan? Lawyer Barry Gutierrez, spokespersons of Robredo, si Attorney Barry Gutierrez, sinabi na they cannot speak for and predict the moves of other candidates, but having others withdraw
to give Robredo more chances of winning would be a welcome development. Yun pa ang maganda doon. From among opposition, presidential aspirants Leni Robredo has been ranking the highest in surveys, including the latest Pulse Asia polls conducted December 1 to 6. Pero sinasabi ninda, sinda daw ang nanginginot. Sinda kasi ang nagpaparpa-survey. Pag ikaw ang nagpa-survey, natural, ikaw ang manginginot kayan. It is very normal. Natural nagpapasurvey, sinda manginginot. Pero like what I've always said, I don't believe in survey. Dahil there are so many surveys past surveys na laging mga nanginginot. Ulitin ko na naman po. During the time of Senator Rocco, always top-notcher po pagdating sa survey si Senator Rocco. The late Senator Rocco. Pero po, anong nangyari? Hindi ko lang naalala kung sino yung nanalo noon. Na hindi si Senator Rocco. Sinong nanalo noon? Hindi naman si Senator Rocco eh. And now comes during the time ni Villar. Ayan din, si Villar din noon. Top-notcher sa Senator. And then when it comes to survey, lagi siyang top-notcher. Kaya nagkandidato for president. Anong nangyari? Ganon din. Fall down and fall down. Kaya I don't really believe in these surveys. Kasi kung sinong nagpapasurvey, yun ang top-notcher. Pero it is not gawain ng mga other presidentiables, the past elections. So, ini naman kay Grace po. Nag-ulay na sila noon, nag-uusap sinda ni Rojas at saka ni Grace po. Ngunyan, anong nangyari? Anong nangyari kadto? Top-notcher lagi siya, top-notcher si Grace po. Ini na nga ini kay iba na nga ini sa tuyang tatay. Grace po lagi. Kinausap siya noon ni Senator Rojas noon na bumaba siya. Give way to Rojas. Kaya lang, ini si Grace po kasi taas din ng ambisyon. Hindi man lang nagpaluto-luto muna. Anong nangyari? Wala, ini na si itay ninyo ang lumabas. Nangunyan, pasirap, pasakit na tudo. Pinapahirapan tayo ng tudo kaya ning tatay ninyo. Ayan na, that is what happened. So, hindi namang dahil napadagos ko nga ining inaano ni Senator Senator VP Leni Robredo. Mula naman sa simula, ang posisyon naman ni VP at ng aming campaign ay bukas. Bukas kami sa ganyang klase ng mga pakikipag-usap. Diba? Pero mahirap naman sabihin eh. Anong mangyayari? Yan ang tanong. Pero sa dulo, siyempre, yung desisyon has to come from individual candidates. Yun na nga eh. It will comes out from the individual candidates. Gutierrez told ABS-CBN Teleradios on the spot on last Thursday. So, alam naman natin na bawat kampanya may kanya-kanyang dynamics. May kanya-kanyang dynamics yan. Bawat kampanya, may kanya-kanyang tinitingnan. Lahat yan, it is always complete. May kampanya na yun nga kanya-kanyang dynamics. May kampanya na may kanya-kanyang tinititigan. May kanya-kanyang tinitingnan. Yan na nga. Ayan. Thank you very much, Nenita Lucena, for watching the program. At sana po, lagi ninyong hinanyugan sa tuyang programang Barita, Aksyon, Informasyon. Hello also kay si Ram Jason Huevos. Masiram na hapon. Ayan po. Talagang masiram na hapon po. Dahil galing po ako sa kainan. Kaya na-late dahil nag-duty pa ako. And then marami pa akong dinaanan. And thank you pala doon sa nagpa-feeding. Nagpa-feeding doon sa Fatima Center Foundation, Charity Foundation Farm. Dyan sa Fatima Center. Headed ba yung pinamumunuan ni Sister Felicitas Itat, Bagapuro de Limas. Thank you po doon sa mga taga-simbahan na nagpakain po. I just did that na clear. Hindi po clear sa akin kung sino talaga ang manag-ano. Pero I'm very thankful dahil at least
They recognized me and they let me assist. Na ginawang pining, ang ganda pati nung ulam, nako engineer, ang ganda nung nakapak nila. And then may fruits pa. Ayun, napakaganda ng pinag-feeding nila. Ang nag-headed pala noon ay si Sir Martin, ano ba yun? Basta si Sir Martin dyan sa mga lay minister ng Our Lady of Fatima Parish Church. He is his birthday today. Happy birthday, happy birthday, Sir Martin. Ini pati Sir Martin, napakasipag kayo ni magparahanap ng mga donors regarding sa pagbubuo ng simbahan ng Our Lady of Fatima from the retablo hanggang ngayon na nasa na Fatima Center po ginagawa pa. Pero yung nag-feeding po sila, hindi sa Papa, hindi po sa Paris. Doon po yun sa Fatima Center Charity Farm Foundation po. Nasa pinamumunan pa ni Sister Felicitas Bagapuro de Lima. But anyway, ang beneficiary po dyan sa Fatima Center is 150 children yung nag-benefit po kanina at 100 man po doon sa St. Rose of Lima Convent doon po sa Balatan, Nabwa. Ayun po. Thank you very much po sa pamumuno po ng ating mga lay minister dyan po sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine. So, pagpadagos tayo ng pinag-uulay na ininga na regarding dito sa paalakad, camp maintain, Robredo's camp na minimintanar mo niyan. Siyempre po, ang kailangan dito, itong mula naman simula na ang posisyon naman ay ni VP Leni at ng aming campaign ay bukas kami sa ganyang klase ng mga pakikipag-usap. Diba? Pero mahirap sabihin anong mangyayari. Pero sa dulo, siyempre, the decision has to come out from individual candidates. Yun na yun. Gutierrez told ABS-CBN Teleradios on the spot on Thursday. Alam naman natin na bawat mga kampanya may kanya-kanyang dynamics, bawat kampanya may kanya-kanyang tinitingnan, may kanya-kanyang tinititigan, di ba? May kanya-kanyang konsiderasyon. He added. Ayun po ang totoo niyan. May kanya-kanyang konsiderasyon yun. May kanya-kanyang kakampi, may kanya-kanyang tinitingnan, may kanya-kanyang tinititigan. Iba yung tinitingnan sa tinititigan. So, be it. Marami pang positibong mangyayari. At kung bahagi ito sa mangyayari na yun, merong mga magpapahayag ng kanilang mga willingness na di namin itutuloy yung aming kampanya at suporta. At susuporta kami. Bukas kami sa ganung klaseng pag-uusap. Ayan ang sinasabi ni VP Leni Robredo. Bukas po. Whatever happens, all those caravans po ang ginagawa ni VP Leni. Hindi po yung nagbubunot ng sariling pera dahil walang pera yan. It is all. Hindi sila nagsusolicit. Voluntarism po ang pag-campaign kay VP Leni. It is all campaign, Yung voluntarism po. Volunteer po, marami nagsasama-sama, yung mga batch ng school batch is elementary, high school, college batch. Ayan po. Yun ang nagtutulong-tulong. Kasi I remember yung nagpaglugaw nga, last week, nagpalugaw dyan sa Our Lady of Fatima pagkatapos po ng simbang gabi, ay batch 87, Anthonians, batch 87. Ayan, mga kakamping po yun. Like me. I am very kakamping pala ngayon. Ang one example po, he explained the attorney, the campaign manager of VP Leni. He explained is the recent cooperation between Robredo and Senator Manny Pacquiao in relief operations for people affected by the Typhoon Odette. Kaya ako si Odette, ang salitang Odette po ay ayaon yan digdi sa ringkunada. Pero alam namin na ang Odette ay talaga ma-audit, kaya lumayas si Odette. Si Typhoon Odette, get out! And he goes to other provinces. Na ang nangyari, sinda po ang hinagupit. Pero in fairness po, kita mga hindi affected ni Odette, instead po na magwaldas tayo, mag-Christmas party tayo ng bongga-bongga, gagastos tayo ng walang kaabog-abog, we are just spending of nonsense. It's better na
mag-ipon-ipon kayo. Yung mga batch ng eskwelahan, high school batch, mag-ipon-ipon kayo. We have to help. Help our brothers and sisters who are in vain. Yung halos walang makain, walang madamit, walang maisuot, walang mainom, kulang sa inumin, kulang sa pagkain. Yun na lang po ang paghihirap pag-anuhan natin, pagsalusaluhan natin. Year's strongest typhoon dump more rain than Yolanda. Yun na nga po, yun ang mahirap doon. More rain. Sa bagay yung Yolanda kasi iba naman ang nangyari noon eh. Oh, siguro, Typhoon Odette death toll swells to 2,500,000. Yan ang sabi ng NDRMC. So, hindi naman si Pacquiao was among presidential bets that Robredo had talked to during the so-called unity talks and hopes of forging a strong alliance among opposition forces. So, itong mga leaders natin need to unite. All the leaders, all our the government just right now, government organizations should unite. You have to unite to ensure Philippine survival. Ginumok tayo, inilugmok na naman tayo. Kaya dapat, all these leaders, the administrations, the NGOs, magtulong-tulong po tayo. Kayong may mga kapangyarihang tumulong, kayong mga sumusobra ang inyong mga yaman, kayong mga nakakakuha dyan na sa administrasyon, yung mga nakikinabang na yan, you have to share your blessings. This is the right time, not only the candidates, not only these mga aspirants, to share their blessings. Pero mostly, ini mga kandidato ini, the politicians, all the politicians should, magkaisa na kayo. Magkaisa na po kayo. Tulong-tulong na po tayo sa gawa na ito. We have to help share your blessings. Mahirap po. So, mahaba pa ang daming pwedeng mangyari. Napakahaba pa ng bago mag-eleksyon, napakahaba pa ng baka nga sana naman wag na pumasok kung anumang bagyo ang nagbabanta na naman. Pwedeng mangyari, patuloy naman ang pakikipag-usap ng mga ito eh. Itong nakaraan na 4 na araw, nagtulungan sina Senator Manny at si VP Lenny sa relief operations. Manny Pacquiao po. So, kung pwedeng magtulong sa ganong klase ng gawain, pwede namang mag-usap sa iba. Yun nga naman, yun eh. Yan, magtulong-tulong na po, lumabas na kayo lahat. Mas malakas ang pwersa po. Dalawa is good, is better than one. So, last Wednesday, yesterday, Pulse Asia released its latest 2022 presidential and vice presidential survey that showed that Robredo got 20% of the respondents' votes if election were held during the survey period. But while her numbers increased, Robredo was a far second to former Senator Bongbong Marcos. So who garnered 53%. Okay lang yun. It is only a survey. Their survey. Pulse Asia, December survey, Marcos and Duterte Carpio, team is top choice. Ayan, okay. Thank you. Congrats. Pacquiao and Manny, and Manila City Mayor Francisco Isko Moreno were at a statistical tie as both got 8% while Lacson settled for the 5th spot with 6% of approval from the Pulse Asia survey respondents. Ayan po, ano nga nakakatawa yung mga survey na ini. Gutierrez cited the notable percent gaps and expressed his belief that for Robredo to have better chance, candidates who will withdraw, if any, would have to campaign for Vice President. 2022, clearly a Robredo versus Marcos contest. Okay? Vice President. Kaya ako ang tinitingnan ko dito, kung sakaling ganon ang trajectory, direction nga ang pupunta, kung may mag-express ng willingness, hindi lang simpleng withdrawal. Tatalagang withdrawal at declaration of support
talagang mangangamba para dun sa taong susuportahan. Yun ang sabi. Kasi, in a way, ang nagkaroon ng ganong klase ng unification, yung kabilang kampo ngayon. Nagsanib pwersa yung dalawang posibleng presidensyable at kita mo naman, talagang tumaas ang kanilang numero. Oh. Nag-work for them, he added, referring to Marcos Jr. and his running mate, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, who opted to run for vice president and even if she was urged to seek the presidency. So, related stories, Action Democratico, thankful despite his slide in rankings, many still pick him as second option. Lacson Camp optimistic there's nowhere to go but up despite low survey ranking. Despite low survey ranking, Calyudi remains optimistic. True polls are on May 2022. Let us just wait the result of the 2022 election. Dahil sa ngayon, kanya-kanyang pasipsipan, kanya-kanyang palakas, kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang umawan. So, hindi natin masasabi to if what is really happening. Siguro, engineer, ano muna kaya tayo? This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at $999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihempo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita,
40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Okay. Padagos po kita. Ang programa po ito ay hatod po sa inyo ni Kagawad Mel Nandada Robles Moralio, and of course ni Butchokoy Rex Oliva, ni Rodolfo Jeff G. Poetino, and of course ang principal sponsor of this program, Bareta Action Information, no other than Susanne Schönborn of Germany. So, hello also to Boboy and Melit Robles Moralio, and of course kay Cheryl Beauty Salon, owned managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Akeler. So, padagos po kita, pagtulay na nga natin nining, ang akala ko po, ayaw ko na sana mag-topic nitong COVID na ini, dahil parang, pero as a reminder po, dahil maraming hindi yung parang yung face mask using na lang, inaabandon na pa ninyo. O ito, Mabalacat City, logs 2 new COVID-19 cases. 5 hours lang after ito. 1 death after virus-free status. Nasa Mabalacat po ini. Sa Mabalacat, 2 po. Mabalacat City, Pampanga. This city registered, nag-register sinda. 2 new COVID-19 cases and 1 death. Kaso, ano mo ito? Kasuod ba ini? Oh yes. Kasuod 22. Pinag-ano nila, declaring itself free of the viral diseases. Pero bakit ano nangyari kay ni? On its social media page, the city government said the 2 new cases are residents of Dao. Ayan, nakarating na ko dyan sa Dao, the biggest village in the city. The fatality was Paralayunan village. Ayan, was from Paralayunan village. So, the city government issued a statement saying that it recorded 0 COVID-19 active cases after the lone patient in Dao recovered and after almost 2 years of battling the virus. But what happened? Anong nangyari ka ini? This city has recorded 7,239 COVID-19 cases. The pandemic began last year. Of those, 7,000 had recovered while 228 had died. Aba, marami rin. Dito sa Iriga, pasalamat tayo. There is now wala na po tayong infected. Kaya we must be careful. Always observe the health protocol. Karami na po lumalabas walang face mask. Huwag po matigas ang ating ulo dahil it will reflect to us, it will turn to us. Once you are infected, ayan, bye-bye. The city of San Fernando, Pampanga, declared that it had obtained a COVID-free status Wednesday, the day after its lone patient from Del Rosario village recovered. So since the pandemic started last year, San Fernando has registered 11,284 COVID-19 cases, of which 10,955 had recovered and 228 had died. Yun po ang matindi doon. So, yan namang FDA grants EUA to Molnupiravir COVID-19 drugs. Ano ba ini? Ayusin nga ninyo. So,
ano nga natin na itong Sumulong ang bansa, tumuntik, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Diyos. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, talaga pong lalaban at lalaban si Senator Laila de Lima para ibalik sa atin ang hustisya at ang pag-asa ng ating bayan. So let us pray. Let us help Senator Laila de Lima. What you can help is only to pray for her. Na sana malinawan ang pag-iisip ni Presidente Duterte na palayain na po, palabasin na po ang isang nakakulong na wala namang walang pagkakamali o pagkakasala. Pinag-initan lang po. So, ipagdasal natin yan na sana magkaroon ng magandang isip ang satuyang presidente, malinawan na po ang kanyang kaisipan na sana palayain na, kasi wala namang kasalanan si Senator Laila de Lima. Ang kasalanan lang niya ay nabooking yung AJK sa Davao sa lugar ni President Duterte. Yun lang po, pinag-initan na siya. ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, tumuntik, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila de Lima, ating ipanalo. Okay, basahin nga natin ito. News release, De Lima lauds Pinay doctor for leading vaccination efforts abroad. Ayan po. This is very important. Pilipino na naman ini. December 23, 2021. Senator De Lima lauds Pinay doctor for leading vaccination efforts abroad. Ayan po. Ay siyang nangunguna ng mga vaccination sa abroad. Saan kaya ini? Hanapon nga to. Opposition Senator Laila M. De Lima commended Filipino Dr. Daniel Colayco, a Kumoto pharmacist, for leading the vaccination efforts in one of the most under-vaccinated communities in Kern County of California. Ano yan? Ayan, most under-vaccinated po. Ang nanguna po ay si Dr. Daniel Colayco of Kumoto pharmacist. Siya po leading the vaccination efforts in one of the most under-vaccinated communities in Kern County of California. Ay, for the, everybody. County is parang barangay po. Ining pinakamahina pala ini, the most unvaccinated. Itong halos wala pang nababacinationan na isang barangay sa California ay isang Bicula, isang Pilipina na naman. Itong the most nanguna nag-leading the effort. Siya po ang namuno. Siya po ang nag-effort para mabacinationan po ining komunidad na Kern County, California. Saan po ito? Ang county po kasi isang barangay. Sa atin, pag sinabing barangay, during our time, pag sinabing taga-baryo ka, ang taapod pa sa'yo, tatawagin ka pa, taga-baryo. Ngayon, De Lima, Senator De Lima, a social justice and human rights champion, said the efforts of Colayco, yung effort po ni Colayco, Dr. Colayco,
and the California Farm Worker Foundation. Aba, talagang ano pa ini, remote area pala. Talaga county as in county, barangay at the barangay. Para yatang mo dito sa atin is ita, barangay all over the mountain unit po. Ensuring that unvaccinated people can have easy access to the vaccine is truly admirable. Aba, admirable pa. Especially now that new COVID-19 variants continue to surface. Ibig sabihin nito, although nasa barangay, hindi masyadong contaminated ng hindi masyadong infected itong COVID-19. Pero nag-alala rin siya. Kaya siya po ang nanguna na ma-vaccinationan po ining mga taga Kern County, California community. Barangay community po ini. The effort of Dr. Daniel Colayco to lead the inoculation of farm workers in the most under-vaccinated communities in Kern County is truly admirable and as it is inspiring. Yan po ang sabi ni Senator Laila de Lima. Ipinakita ni Dr. Colayco ang mabubuting katangian ng lahing Pilipino. Yes, kasi tayo matulungin talaga tayo. It is very right na ipakilala ni Dr. Colayco ang katangian, ang pinakamabubuting katangian ng lahing Pilipino. Yun po. Tayo nagdadamayan, maski pa kita magkagerra mundial, maski magkaaway na magkaaway. When calamities, when ang pangangailangan ng isang kapwa natin Pilipino ay nandiyan, ayan, we are all nagtutulungan talaga tayo. Ang malasakit hindi lamang sa kapwa, sa Pilipino, kundi sa iba pang nasyonalidad. Yun po, malay mo naman, o yung neighbor mo pala ay itim, o yung neighbor mo pala, etc., etc., etc. Maayos ang kalagayan mo, nililipad na sila ng hangin, o kinain na sila ng COVID. Hindi mo man nagtutulungan. Love your neighbor. Ganyan kita. Always love your neighbor. You always love your neighbor. So, sa tapang at dedikasyon na gampanan ang trabaho sa kabila ng kaakibat na peligro, sinuong pa rin ni Dr. Colayco. So, De Lima made the statement knowing reports that Colayco, along with her team, made multiple trips from Los Angeles to Kern County to bring COVID-19 vaccines to farm workers in Delano. Ayun po, farmers from Delano. Reportedly, 500 shots, mostly first doses, were given out during a recent event at the Delano School District headquarters in Kern County of doon po yun sa California. So, binigay po yun doon sa distritong yun, sa isang school district headquarters, which is home to a large farming community, including a big Filipino population. O see, marami rin palang Pilipino doon na nakabase doon. Ang Pilipino kasi dyan ako bilib sa atin. Kahit sa ang lugar po, kahit sa ang sukat ng mundo, ang daming Pilipino. According to Colayco, it's really for the good of the community to get everyone vaccinated. We are seeing surge in area codes and zip codes where people are forgotten. Ay, kawawa naman. Nakakalimutan na parang mga tao doon. Parang minsan dito mayroon din tayo sa mga upper mountain unit po. Minsan sila doon. They just produce their own food by planting any kind of plant, by eating any kind of vegetables. Ganun din pala to sila. Where people are forgotten. Whenever we have these under-resourced communities, it's as important as ever to be able to provide services. Yes naman. Nag-aral kayo ng doktor, nagbalat kayo ng buto, nagsunog kayo ng kilay, para ang layunin ninyo ay to cure and to save life. Pero minsan ang masakit, lalo sa nangyaring COVID-19. Ang daming doctors na binawian ng buhay, ang daming nurses na binawian ng buhay. Ang advocacy nila is to save life. But how can they save life
For they don't even save their own life. Yun ang masakit doon. So, the lady senator from Bicol, Senator Laila de Lima, said, sinabi niya, Colayco's efforts remain everyone that there is no place for complacency in our fight against COVID-19 pandemic. So, if we want to ensure people's safety and save as many lives as possible, we should go to extra mile to ensure that we can vaccinate even the people in far-flung areas. Yun ang sabi ni Senator Laila de Lima. I believe talaga ako dito kay Senator. Napaka-updated niya dito sa kanyang mga statement. Itong mga dispatch niya from Krami. Every day, she has a dispatch. Yan po ang isang senador na totoong nagtatrabaho. Although she is detained in her detention house, she keeps on working. Yung iba nakalimutan na they have their obligation. May obligasyon po sila. So, sa halip na takutin o daanin sa dahas, kailangan nating hikayatin at bigyan ng insentibo ang marami pang mga magpapabakuna. Hindi lamang para sa kaligtasan nila at ang kaligtasan nila at ng kanilang pamilya, kundi magiging kalakhang lipunan at buong mundo. Yan ang sabi ni Senator Laila de Lima. Colayco and CFF reportedly plan another vaccination event to start the new year with an even higher vaccine turnout in areas that's been lagging on vaccines. Yan po. Ang reference po, Hermon Rosales and Jean Belen. So, napakaganda na naman itong resolution na ito ni dispatch from Krami nito ni Senator Laila de Lima. Ang galing nito. Pinay Doctor for leading vaccination efforts abroad. Okay? Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, matayan at paggagancho. Ito na sabi ni Senator Gordon. Si Gordon is looking for funds for Odette response. Yan sabi niya. Looking for funds for Odette response. Gordon tells Duterte, part of that is informally. Ayan na naman po, baka mag-away na naman ito ng grabing away itong dalawang ito na asos kung makapintas pati ang satuyang tatay di ama. So, ang sabi ni Duterte, ni Gordon, looking for funds for Odette response. Ay, Gordon tells Duterte, what part of that is informally? Manila, Philippines, President Rodrigo Duterte was reminded by Senator Richard Gordon that if the former is looking to fund the government's response to the disaster caused by Typhoon Odette, bilis-bilis ang oras na naman, he can look at the alleged anomalous transactions done by Pharmaly Pharmaceuticals Corporation. Tama nga naman. Naghahanap siya ng pondo. Bakit hindi niya habulin itong Pharmaly? Gordon, during the hearing of the Senate Blue Ribbon Committee on Tuesday, told, I would like to say hello to Marilyn Alvar Orbon, who is watching by live streaming. Sabi niya, hay nako, buti na lang nakahabol pa ako. No problem, as long as nakahabol ka. Now, Gordon, during the hearing of the Senate Blue Ribbon Committee on Tuesday, told Duterte, who last Friday said that he is still looking for funds for the calamity. Ang alam ko nga, utang na naman yata ng how many billions just for the vaccine again. Ano nangyayari doon sa mga vaccines na pinapadala ng mga libre, donated only? Ano nang nangyayari? What is really happening to those vaccines? Response that the money allegedly wasted by purchasing pandemic goods from Pharmaly and the unpaid taxes could have saved
money for the government. Ayan, dahil hindi kayo nag-pay ng taxes. Itong family na ini. Ano na kayang nangyari sa investigation regarding this corruption na ini, regarding this overpricing na ini tado sa family? Kita nyo, sasabihin nyo pa, naubos talaga yung pera natin. Naubos saan? Nakadagdag po dyan yung nawalang pera dito sa family. Ayun. Nakadagdag din yung perang nawawala sa pangungulimbat at ang yumayaman lang ay yung ilang mga tauhan ninyo. Yun ang sabi na naman ni Gordon. He said at the beginning of the hearing, ayun, look at you. You will now say, our funds have really run out. Where does it go? Oh, but that also includes money lost due to the family transactions. The money lost due to corruption also contributed to that. The corruption which only allowed people close to you to get rich. Wala kayong pakialam. Wala kayong malasakit sa tao nyo. Wala kayong malasakit sa mga nahihirapan. Those who are really suffering. And now we have the calamities that destroyed some of those provinces. Ngayon sasabihin ninyo, wag naman itong lahat na lang parang ay mga COVID. Asikasuhin yung mga nagugutom na, walang pagkain, walang tubig, walang masilungan, walang mabihisan. Sahabulin nyo na yung family. If you are really for the poor ones. Tatay Digong. Then the senator also accused Duterte of continuing to defend Chinese businessman Michael Yang, the president's former economic advisor. Diba? Ining advisor ngayon si Michael Yang may kaso? Bakit hindi ini pauwiin? Or bakit hindi ito ilitisin? According to Gordon, what Duterte did, hire Yang, a foreign national, as an advisor. Bakit? Wala bang mata-mata yung Pilipino dito? At kung bakit isa pang taga-ibang nasyon ang pinag-hire mo as your economic advisor? Ang dami sa atin dito mga liptabano, tapos ng ekonomiya. There are so many Filipino economists. Ay bakit isang dayuhan pa, na fugitive pa, at may kaso pa? Ayun po. It is really wrong. Aside from that, he insisted that Yang and other individuals and companies linked to family did not pay their taxes. Taxes man lang. Sana tigilan nyo na ang tulungan ninyo na lang ang bayan natin imbes na pinagtatanggol ninyo si Michael Yang na isang banyaga na inappoint nyo na bilang economic advisor nyo. Sorry, Mr. President. Minura nyo ako. Minura-mura nyo si Gordon. Kung anong ginawa nyo kay Senator Laila, ginagawa nyo rin kay Senator Gordon. Ulitin ko nyo na lang ang ginawa nyo na hindi tama. Hindi tayo nag-appoint ng foreign economic advisor. Lalo na at may problema tayo sa China. Yun ang sinasabi ni Gordon. I hope that you help us instead of defending individuals like Michael Yang, a foreigner you appointed as economic advisor. Sorry, Mr. President. You accused Gordon, but he will not just repeat what he told you before. It is not correct to appoint a foreign economic advisor, especially that we have a problem with China. That's it. Very well said, sabi ni Senator Gordon. Hello to Daday. Ang programa po ito ay hatod sa Indonesia. Kagawad Melnan Daday Robles Moralio, Senator Laila de Lima, and Butchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff Poitino, and of course, our very own principal sponsor is Susan John Born of Germany. Okay, maraming salamat po doon sa mga nagwa-watching and those who are listening from their transistor radio. At sa tuwing mga nakaibanan sa technical side, andyan po si Engineer Abilino Toralio. Sa information si Tony Saison. Ayan na, basta po oras na tataranta na ako. Sa transmitter po si Joanna de Villa and si Rodel Cesar. Ako man po ang ibig palaging kaibanan ninyo everyday 6 to alas 5 hasta alas 6 pagkahapon. Ngayon pong iba kong si Manay Elma de Lima